Okay. We're back, pero hindi ko alam kung matutuloy ko yung kwento ko about myself. Medyo sa segue tayo dahil nakatanggap ako ng balita just a while ago through text na may cancer ang friend ko. And she's just not a friend, she's like a sister to me. Naging kliyente ko pa yun sa advertising. I mean, iba yung dynamics namin. She knows so much about me. So, pag yung friend mo, totoong mahal mo, minsan matindi pa sa kapatid ng friend eh. Friends nga pala ay from heaven. Meron din from hell. I'm not joking. May mga taong dadaling ka sa impyerno. Ang sabihin, di ba sinabi ko na sa inyo, ang evil spirit ay spirit ng Nephilims. And they're here. They're around us. Ang protection mo lang is kung regenerated ka. They get inside people. Kaya nga, they're persons without a body. Ito mo naman, doon sa gospel, nung tinatanong ni Christ, ilang kayo? Banat legion. Ibig sabihin, dami kami dito. Ano ba yan? Ano ba yung mga evil spirit na yan pag pumapasok? Isa dyan, anger. Pag may anger ka, ang galing yun sa fear. Yung fear mo will make you anxious. Ano nga, connect. Tapos bawat isa niyan, yung fear na yon, isang evil spirit yun. Ang pinakamasakit, pag yung evil, kasi mayroon pa yung levels or hierarchy, mayroon tinatawag na principality. Ang principality ay small e, Elohim. Ibig sabihin nun, parang hindi fallen angel yun eh. Yes, yung Elohim na small e is may fallen angel at merong hindi fallen. Yung fallen na principality is in the air, sabi ni St. Paul. It's in the Bible. So kung merong taong napaka-evil, is because na-penetrate na sila, nandun na yung evil. Kaya kung matalino ka, pag ang isang taong na-encounter mo, nakita mo lahat yon, yung 7 capital sins, yung mael, magagalitin, may temper, dasal ka kagad inside. Tell God, shield me with your holy blood, Jesus. Effective yun, exorcism agad yun. Yun nga lang, kung hindi mo alam yung blood of Jesus, hindi ka pwedeng banggit ng bagay na wala kang alam. Ang mangyayari pagtatawa ng alam nung evil spirit kung regenerated ka o hindi. Ang regeneration, hindi naman kinakailangan Padre Pio ka eh. May levels din yun. The moment you say, Lord, take my life or take over my life, I belong to you. Process agad ang regeneration nun. Kahit umiinit pa ang ulo mo, hindi ibig sabihin nun wala sa'yo si Kristo. Kasi merong regeneration. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba level niyan eh. So, pwedeng regenerated ka na, pero yung dynamics mo, gumagana pa sa'yo. Bigat ng spiritual life, Tagal bago ko nakuha yan. Kaya nga nagsishare na ako sa inyo ngayon para matulungan ko kayo na hindi kayo tulad ko na binugbog ako ng evil spirit yung buhay ko. Niratrat ako nun, tindi. Tapos ako naman, dahil gaga senior, sabihin, kulang sa alam dahil ang pamilya ko hindi banal noon. Hirap. Paano ko ba ito sasabihin? Kakape nga muna ang lola nyo. So let's pray for her. Hindi nyo naman kinakalam-alaman ng pangalan niya eh. Just, in your heart, say to God, Lord, kung sino man yun, please be with her. Kung kailangan niyang heal mo siya. Kung uuwi na siya, comfort mo siya, bigyan mo siya ng strength. Kasi, dying is not a bad thing. Hindi ko alam dati yan. Dying, even
Kasi sa akin, nung magka-cancer ako, nung sinabi ng doktor, you only have 2 years to live. Wow, nag-blackout ang tingin ko sa mundo. Yung parang, kahit yung mga paborito kong pagkain, walang lasa. Wala akong gustong makausap. Gusto ko lang umiyak. Kasi parang, napakaano naman kasi nung doktor na yun eh. Dahil sa PGH ko kasi kinuha. Alam mo naman PGH, wala silang mga bayad, volunteer sila. So, yung iba sa kanila, lang heartless, yung parang nabugbog na sa dami ng pasyente doon. Parang, I don't care, you're just a number. Grabe, kaya nga we need to be kind. If we can, be kind. Kasi hindi mo alam yung struggle ng sabihan ka na, you only have 2 years to live. 2 years, hindi pa nga po ako sumasaya. Okay lang kung, di ba? Okay lang kung nakuha ko na lahat. Ang dami kong wala. Di ba? Yun ang nasa utak ko nung kaya ang sama ng loob ko. Parang, sandali lang. Hindi nga ako nakatikim ng true love. Nang tinapay naman, oo. Dedo agad. Kaya sabi ko kay Lord nung time na yun. Yung time na yun was my best time in the world. Kasi wala na akong ginawa kundi magbasa ng Bible. Tapos lagi akong shock. Like, ay, ganito to? Nang tinapay naman. Ito palang napakatindi kong sakit. Parang, kumbaga, gagamit ka ng metaphor. Paracetamol lang pala katapat nito. Diba? Word lang pala ni God. Tatayuan mo lang. Yung tipong pag sinabi mong, nyari, kahit maliit ka, kaso prinsesa ka ng kingdom, pwede ka bang banggain ng general ng military mo? Na, hoy, maliit ka, babae ka pa. So, huwag mo akong utusan. No, it's not my size, it's not my gender, it's my position. Anak ako ni Lord, kaya layuan niyo ako. Nung talagang firm na ako, na alam ko na yung sarili ko, kaya nga importante self-image. Pag hindi mo alam kung sino ka, may scam ka. Ang daming scammer sa spiritual world. Dami niya. Ay, maloka ka. Ako? Yes. Kita mo naman yung unang scammer ko. Kinuha yung savings ko. Yung lahat ng inipon ko at ang sabi sa akin, sino naman hindi tutul? Joyce, kailangan pautangan mo ako ng show money. 2 anak ko, single mom ako. Ito lang, ikaw lang ang pag-asa ko. Mabanatan ka lang ganyan. Tapos 19 years old ka lang. Yaman mo na, 19 years old. Ang feeling mo dun sa pera mo. Dami ko pang kikitain. Tsaka babayaran niya to. Close kami. Yung pala mga close friend, yan ang mga talagang matindi. Saksak sa'yo pag sinaksak ka. Kaya nga, napakaganda ng wisdom. Kaya lang ang problema sa kanya, nakukuha mo lang siya madalas after 35. In the past, during the time of the Acts of the Apostles, time ng early Christians, hindi ka bibinyagan unless you reach the age of 33. Kasi yung edad na yon, namatay si Kristo. Pinako siya at 33. So, ang binyag noon, 18, catechumen ka lang. Aral. Devotion. Ibigyan ka ng yung mga apostles. Kaya napakagaang ng buhay ngayon sa spirituality. Pero tingnan mo, ang mga produkto. Akala nila, in Jesus' name, boom! Very wrong. In Jesus' name, kung ikaw, nasa iyo si Jesus. Kung sinasa buhay mo, buhay ni Jesus. Kung si Jesus at saka ikaw, ay close. Walang ban, walang power. Diba? Ano power mo? Money. Ma-hospital lang anak mo, lahat ng money mo, wagas. Out na siya. Wow, sumegoy na naman si Joyce. Natapos yung... Ay, nako. Ito na nga muna at mag-aalmusal ang lola niya. Tuloy ko mamaya. Promise, tuloy ko mamaya.